at this point. Can we have the screen up, please? Senator Grace Poe will continue, but she has agreed to let Senator Bam Aquino go ahead. Senator Bam, you have the floor. Good afternoon. Gandang hapon. Gaya po ng dati, I'd like to begin with Secretary De Lima to give us some updates on the case. The last time po tayo nakita, si Deku, no? Dennis Cunanan had not yet come out, no? And now you come back with another witness. Are there other witnesses? Sabi niyo po last time, magkakaroon ng round 2 ng PDAF charges or even regarding the 2010 to 2013 scams. Do you have any updates on this, ma'am? Yes, sir. Thank you po. Dun sa ombudsman po, dalawa pa lang na batches of PDAF and then yung malampaya nga po. And yun yung first batch nga po yung nasa PI na. Pero siguro po, nasasabi ko naman po ito, baka ho malapit na rin po ang action doon ng ombudsman dahil nga po, excuse me, ay alam ko nakapag-submit na po ng mga counter affidavits yung mga respondents doon, including nga po si Mr. Cunanan at si Ruby Tuason. Nag-submit na po sila ng counter affidavits ad cautelam po nila because that's without prejudice to the resolution on their pending motions to be granted and to be allowed as state witnesses. So preliminary investigation po yun, and then yung second batch ay under fact-finding pa rin ho ng FIO or the Field Investigation Office. Ginagawa po namin ngayon ang yung magiging third batch, pero ang kasunduan ho namin ng NBI is that intayin na muna po namin yung action ng ombudsman on the first batch bago ho kami magsasampa uli ng another batch. So yun po ang status ngayon. And yung additional state witnesses, wala pa ho. Kasi nga ho, we are being very circumspect also. Kahit meron nung ilan-ilan na medyo nagpapadala ng feelers, but we don't just really deal with them. Let me follow up on that question, Secretary. Why did you accept, or why are you endorsing Mr. Cunanan, si Deku, as a state witness? Tingin po, base po sa evaluation namin, kasi syempre po pag nag-a-apply ay ini-evaluate. As a matter of fact, he tried already volunteering to be a witness against the other respondents, especially the principal ones, the what we see or whom we consider as the most guilty respondents. Ay bago pa man, right before kami nag-file ng kaso sa ombudsman, lumapit na po siya sa amin. Pero ang decision ko nga po, isama muna yan sa charge namin, si Mr. Cunanan, dahil nga kailangan pa hong i-evaluate yung kanyang proffered testimony. It's called proffered kasi vino-volunteer pa lang niya po yon. So titingnan muna namin kung papasa, kung magsasatisfy yung requisites ng law. What date was that, Secretary De Lima? The first batch? No, before, when did you file the first batch? September. So even before September, nagpadala na po ng feeler si Mr. Cunanan. A few days before September po. Okay. Kasi alam niya po na kasama siya sa iniimbestigahan namin ng NBI, DOJ. Okay. With regard to Ms. Tuason, kumbaga siya whistleblower on the side of the agents of Jenny Napoles, no? Yes. Mr. Cunanan naman, what value does his testimony give to the case? Katulad ho ng mga in-explain niya kanina, meron ng mga mahalaga siyang mga sinabi. Yung tungkol nga po nung yung mga mambabatas mismo, lalo na yung tatlong senador na sila ang pumipili talaga ng mga NGOs. At nagfa-follow up nga po sila para ma-expedite ang pagre-release ng mga pondo sa kanila. Binerify din niya po yung mga dokumento. Yung mga dokumento po yun, karamihan po doon, na-submit na rin po namin yon. Pero hindi ho kami nag-rely doon sa mismong sinabit namin. That was part of our testing him, the process of testing and vetting him, na hindi pwedeng mag-rely lang kami sa sinasabi mo. Gusto namin makakita ng mga dokumento na magpapatunay na talagang may mga alam ka dyan sa mga
transaction na yan in the sense doon sa pakikipil doon sa opisina ng mga mambabatas, yung extent ng kanilang pakikialam dahil nga nakita naman natin ebidensya sa mga ibang testimonya na meron pala silang porsyento, meron pala silang kickbacks. And in the affidavit of Dennis, dalawa ho yun, no? May documentary evidence at meron rin yung tawag, no? O yung phone call. Na kagaya ho nung in-explain din ni Senator Miriam, that is definitely a direct evidence. Because when you say direct evidence, when one testifies personally and directly, one has to rely on his or her own senses. And eyesight or personal na nakikita is just one of them. Hearing is another such sense. So there is direct evidence here. Okay, let me go to that particular instance na nagkausap yung mga senador. I'll call you Deco, no? Alam niyo po, si Deco, matanda ko sa akin yan, pero ano po, isa ring student leader yan nung kapanahunan ko. So Deco, nung panahong nakausap mo yung mga senador, si Ben-Hur yung nagbigay sa'yo ng telepono. Tama ba yun? Yes, Your Honor. Pangalawa kay Senator Revilla at saka yung una kay Senator Estrada. Ben-Hur, do you concur with that? Ikaw yung tumawag sa mga... Did you call the senators directly or did you call their chief of staff? Sino yung tinawagan mo noon? Sir, ano po, kung dito po sa upper house po, si Pauline Labayan kay Senator Estrada. And then dito naman po si Attorney Richard Cambe kay Senator Revilla po. So you have their numbers? I have their And numbers. I'm sure you've given this evidence to DOJ already. When I was illegally detained, sir, na-confiscate lahat yung, yung cellphones ko ba. So wala kang record ng tawag na yon? Wala lang po. But pwede po natin subpoena the telcos kasi I memorize, alam ko po yung number ko na dati ginagamit ko at saka I have the numbers of the Was it a prepaid phone or a postpaid? postpaid. Okay. So I the remember, there. sir, na Attorney Richard Cambe has a smart and Globe. Pero hindi mo na matandaan yung number mismo? Hindi na, no? Hindi na po. Okay, so I'm sure Secretary De Lima, have you subpoenaed his phone records already just to prove that these phone calls did happen? Taking care of that, Your Honor. I know that they have undertaken steps precisely in preparation for trial. Okay. Let me ask about that particular instance, no? Because Deco, no, a number of the senators, especially Senator Estrada, has vehemently denied that he has even met you or spoken to you. No? Hindi ka daw niya nakilala ever at hindi ka man niya nakausap, no? Which is why I want to know if there is actually real evidence showing that conversation did take place, no? Meron ka bang, baka you can tell us about that conversation at kung meron ka nga ba talagang proof regarding the veracity or the truth to that conversation. Your Honor, at that time, Ben-Hur was lobbying for the project in their behalf. Dahil yung NGO niya yung social, yun yung nagpa-process nung PDAF nung dalawa. And I was telling him na it has to go through a degree of processing pa yung pina-follow up niya. Tapos sabi niya, tatawagan ko yung opisina, yung legislator para sabi ko, sige, parang gano'n, di ba? I was even doubting if he can really call. And he did. So, nung nakausap niya muna si Labayan, most likely on the line. Kasi nung pinasa sa akin, ang sinabi na kagad ni Labayan, Director, kausapin kayo ni Senator. So, nung dahil Deputy Director ako, nasa opisina ko, nung pinasa, syempre, shock ako na pinasa. O, sabi, sinabi sa akin, ano pang problema niyan? Pati niyo pa tapusin para ma-implement na, inaantay na yan sa ground. Sabi ko, Senator, pinaprocess lang ho namin. Hindi na muna talaga ganun kadali-dali lahat yun. Doon kami natapos. So, walang duda na hindi siya yon dahil, from the other line, ganun ang pinasok. Tapos siyempre, napapanood din natin sa pelikula at nakikita natin sa TV yung kanyang personality. So, kabisado mo yung boses. Sumunod, finalo up yung kay Senator
Senator Revilla. So ang kausap niya si Attorney Cambe on the phone. And Attorney Cambe said, may way ba na ma-fast track, parang gano'n, no? So sabi ko, inaayos naman. So we just have to wait. Tapos hinold ako for a while, then sabi, si Senator may ano lang. Tapos yun, parang magtatagal pa ba naman yan? Pidaf ko naman yan. Authorized naman yung NGO. Pwede nyo nang i-process nyo na yan, madali nyo na. So that was, Your Honor, yung circumstance na yun, hindi ko lang madetalya talaga yung exact words dahil it happened a long time ago, no? Pero I don't get phone calls, I don't get to talk every day to senators. On that note, was that the first time that you spoke to these two senators? Yan ba yung unang beses or nakausap mo na sila before? Yung kay Senator Estrada, yun lang yung time. Yung The kay first Senator time, the only kay Senator time. Revilla, pangalawa. Okay, and for those instances, kayong diretsang magkausap, no? So si Ben-Hur did not hear the conversation. Pinasa lang niya yung telepono. Okay, so definitely the phone records will be quite important in terms of testing the veracity of that. At anong taon yan? Around 2008? Okay. Parang ganun. 2008. By that time, 2007, something. was that the start of the dealings with the Napoles NGOs? Or that was already, Ano na yun? marami na ho yan? Towards, Okay. At what point did you start to think or nagka-inkling ka na merong illegality na nangyayari? No, Your Honor. What happened is, at the height of things, I was sidelined. So I got focused really on the work in the office. Basically, in making sure that Sige, can you give us a timeline, Deco? 2007 kasi, Your Honor, meron ng memo na may alternate signatory na ako. Okay. So So hindi na ikaw yung pupirma diretsa? Hindi na pwede na, may ilang-ilan na lang. Kung dadaan sa akin, most likely, yung retention ang hinahabol. So malilit-lit ang nakikita ko. Or yung mga, according to your affidavit, yung mga panahon na wala doon si Director Ortiz? Wala siya, may kailangan ni process, no? Pero hindi malalaki. Hindi malalaki. And at that time, honestly, kung titingnan mo yung sitwasyon na yon, no? Parang legislators, no? Yung senator for example, sila nag-endorso nung NGO. Dinala nila yon. Halal sila ng taong bayan. Sa punto ko, yung pagdududa, most like, may pagdududa, pero isipin mo rin na may gagawin naman itong mga to eh. Mhm. Kahit paano, may magagawa most likely yan. At So definitely, yung lumabas na ghost projects to mga to, nagulat ka ba doon? Or yes, Your Honor. na-validate yung haka-haka na baka nga illegal? Your Honor, if I may say, as early as 2010, when we started investigating on this, wala pang special audit. Yeah. Nung dumating ang special audit, tinurn over ho namin lahat. Kasi kung may tinatago ho ako, for example, kung ako kaparte dun sa mga nangyari nung nauna na yon, bakit ko ibibigay mga dokumento namin? Bakit kami magko-cooperate? Full cooperation, Your Honor, ang ginawa namin. Plus, we turned over all documents, including the one that we did about blacklisting, which became their lead. So, doon na lang inumpisahan tinignan kung ano nangyayari. Yeah, I'm not naman discounting that, no? And I'm sure that played a big role in your being accepted to the protection program. But I just like to get a timeline, no? So, nagsimula yung transactions in 2007, tama ba? Or earlier pa? Mga ganun. Around that time. Around 2007, may nag-start 6 yung na yata sila transaction. eh. Pakunti-konti. Pero and then, may konting 6. Tapos nag-ramp up yan, no? By 2008. 7-8 ang peak nila. And Okay. then it stopped. And then it Your stopped. Honor. Yes, Your And then by 2010, you turned over all of the documents. Yes, Your Honor. But by that time you had turned over the documents, talagang malakas na yung kutob mo na may illegal na nangyari. Because why would you turn over the documents kung hindi malakas yung kutob? Yes, Your Honor. Kasi walang submissions ng report eh, na ni-request namin uli eh. Kasi gusto po sanang makita sa ground anong impact na nangyari dun sa mga funds na ginawa. Dahil pag tinanong ako as head of office now, head na ako eh. Yeah. As head of office now, pag tinanong ako, I have something to say na based on this utilization, ito yung inabot, ito yung nangyari. So pina-check mo. Pinapacheck ko natin talaga. And what came out dun sa check ninyo? Talagang wala. May initial na kami nakita and hindi na namin tinapos dahil tinurn over na namin sa special audit. Natuwa kami na nagkaroon ng special audit.
Dahil ngayon, hindi parang may ulterior motive lang ako as new Director General in inspecting all these things. Kasi baka, Your Honor, kung hindi po natuloy itong ganito, baka magmumukha ngayon ang kaso ko ngayon, harassment. Dahil sasabihin nila, bakit ko sila binubusisi, tapos na, nakapag-liquidate na, etc. At least with the special audit, they were able to compare the reports among implementing agencies. At doon nakita yung conspiracy, at doon nakita na may mga anomalies. Dahil yung report pala na sinubmit nila sa TRC, wala naman kaming alam doon sa nangyari sa NLDC, yun din pala yung report na sinubmit doon. Yun din pala yung report na sinubmit doon sa iba. That's when all these things was, certified by this special audit. And this was in 2013 already, no? Na nilabas po, Your Yes. Honor. Okay. So if you look at the timeline, nagsimula yung illegality or yung panahon na nagalabi sila Benher sa inyo, 2007, no? That went on for about 3 years. At the end of the 3rd year, by that time, according to your affidavit, na sideline ka na, but this was still ongoing, may kutob ka na may masamang nangyayari kasi by 2010, nung naging Director General ka na, pinaimbestiga mo talaga sa COA. That's tama yun, di ba? Yes, Your Honor. Okay. I guess what a lot of people are questioning, no, Mrs. Tuason, na may inamin na pagkakamali. In fact, may binalik pang pera. In your case, you are insisting that you are innocent, no? But ako, kung sinabi mo na wala kang tinanggap na pera, I'm sure the DOJ will investigate that and they will verify that. But kung meron ka mang pagkakamali, shouldn't it be na you should have done something earlier na hindi umabot sa billion-billion yung nawalang pera? I know that you tried to correct that when you became the head. But earlier, didn't you think that you should have done something as early as 2008 or 2009? Your Honor, I was deputy. I have limited powers. But just the same, I'm referring always in the COA report. Kasi kung titignan nyo naman yung COA report naman, yung mga regular audit report namin, wala kang makitang adverse. Pero makikita mo doon, parang may mga underlying issues na sinasabi. Something's fishy, ganun. Parang ganun lang. Kaya po nung call yon ng Director General at that time to have it either check or something, dahil siya yung nakaupo as Director General. So ako naman, tinahanap ko doon yung mga adverse. Pag I'll bring it up. I'll really work it out. Kasi based dun sa report, wala naman lumalabas na adverse. Sabi lang nila, you comply with this, you comply with that, you do this, you do that. Not until nga lumabas itong special audit ngayon na nakita na talagang marami palang naging anomalous dun sa mga transactions. Okay. So on my part, Your Honor, if you will allow me, if you will see, I'm not just looking at that. I'm not just focused on the PDAF. I'm trying to make sure that all these people that we were able to convince to stay in the office after rationalization, from 699, we were down to 161 with 99 component at that time. May level of anxiety if we will still survive or we will not. Mm-hmm. So we're trying to really make things work in terms of our regular operational functions. Okay. On that note, Dekuno, let me ask, how many people were involved in the implementing agency sa scam na ito? Kung ikaw sinasabi mo, di ka kasama, of course, may mga nabigyan sila Benher, no? Ng pera. In fact, that might be in their previous affidavit. How many people were really involved? Out of the 192, kasi ako, nagtrabaho rin ako sa mga, and alam ko that most government employees are clean and honest. Dun sa 192 employees ng TRC, tingin mo ilan dun talaga yung kasangkot dito sa PDAF scam? Your Honor, yung naka-charge ngayon, 8 kami sa TRC. Naka-charge. No? And I don't believe that lahat kaming naka-charge doon, especially like yung auditor, are guilty. No? There will be people who will be coming out eventually na malalabas din na malinaw yung kanilang participation. Malinaw yung kanilang naging involvement. Alright. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Aquino. We will continue now with Senator Grace Po. Senator Po, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Tayo po ay tumigil nung pinabirika ko po sa inyo ang inyong salian. At nabanggit nga ninyo, pakiulit nga po ang inyong figures. Your Honor, as of yung 2012, it's 2,161,547. Salamat po. Kaya ako naman po ito tinatanong,
kasama ng tamang investigasyon ay hindi lang naman yung mga dokumentong isinusumite, kundi pa rin yung tunay na pwede nating gawing basihan, yung pang-araw-araw na kinikilos natin at yung araw-araw na kung ano man yung mga nakapaligid sa atin na mga ari-arian. Ito rin ay hindi ko rin alam kung hindi pa pinalabas sa isang estasyon ng telebisyon na kayo raw po ay nakatira sa isang eksklusibong subdivision. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sino po ang may-ari ng bahay na tinitirahan ninyo sa subdivision na ito? Yung kapatid ko po, Your Honor, na loan niya po ito sa bank. At sinapit po namin yun din sa DOJ. Na-loan po niya sa bank yung property. So yung kapatid niyo po, ang ibig sabihin nito ay may kakayanan na maging may-ari ng bahay na yon? Opo, Your Honor. Kasi nung nag-apply po siya ng loan sa bank, in-approve po siya ng bank for that. Maaari na rin gawing basihan yon. Pero ano ba talaga ang trabaho ng kapatid mo? Nung time na po na yon, siya may hawak ng family business namin. Plus may dalawa po siyang trading business na existing at that time. Ano po ba yung family business ninyo? Meron po kaming gasoline station, meron po kaming water refilling station, meron po kaming resort operations, at saka meron pong mga tinatanim na farming po yung tatay ko. Yung gasoline station niyo po, nagsara na o bukas pa rin? Bukas pa rin po. Kaya bukas pa rin hanggang sa ngayon? Opo. Lumipat po kami ng location. Pwede- Dahil nag-expire po yung contract namin dun sa dati. Ngayon gusto kong tanungin, alam ko ang kapatid mo ay isang pribadong mamamayan, subalit dahil nga siyang nagpaparenta sa inyo, maaari po bang hingin sa inyo ang kanyang ITR? Para lang masigurado na talagang yung kinikita niya ay sapat para gawin ang amortisasyon dun sa sinasabi ninyong utang niya para dun sa bahay. Isasubmit po namin sa DOJ, Your Honor. Salamat. Ngayon, saan nakatira ang kapatid mo? Magalang po sa aming kasama ng mga magulang ko ngayon. So siya ay nakatira sa mga magulang niyo, tapos ikaw yung nakatira dito sa malaking bahay na ibinili niya dito sa subdivision dahil ikaw ang nasa Manila, ganun po ba? Opo. At ang nangyari po kasi noon, Your Honor, nung in-offer po yung property, nakita yung opportunity dahil ang ganda nung location, tapos ang ganda nung price, dahil nagmamadali po yung nagbebenta, dahil inabutan po, maliban sa inabutan ng crisis sa Amerika yung may-ari noon, nagkaroon po sila ng tragedy. Dalawa sa miyembro ng pamilya nila, inabutan ng aksidente. So, talagang dapat to renta lang, magre-renta lang. And then eventually, nag-decide yung may-ari ng bahay na imbes na iparenta, ibenta. So, nung naging ganun yung transaction, nakita nung kapatid ko yung opportunity na maging isang investment opportunity dahil magagamit siya sa pag-roll out sa mga loan sa bangko. At sasabihin ko na rin po kayo, Your Honor, yung pong bahay, which is, nung nabili niya is 12 million, nakapag-loan siya ng 8 million. Sa pag-roll out po na yan, sa paggamit niya sa business, ngayon meron pa po yan na outstanding na loan na 9 dahil nga naro-roll out. So nagagamit na para may increase pa yung equity niya. Sige po, basta isumitin na lang yung ITR para masuri din mabuti yung kakayanan. Ngayon, kayo 'di ba nag-attend kayo ng mga classes sa UP? Kaya alam ninyo na may patakaran ng UP para madetermina ang kakayanan ng isang individual. Kung sila ay magiging karapat-dapat sa isang socialized tuition. Kung ang UP ay nagiging mapagsuri, siguro tayo dapat din. Kaya ko nabanggit ito sapagkat ito. Kung kayo'y nakatira sa isang bahay na ganun, bagamat hindi ka nagbabayad ng renta o malaking renta dahil kapatid mo yon, ang pagmaintain ng bahay na yon ay ibang klase. Doon lamang sa utility bills, di ba, sa UP hingan ka, pahinga ng electric bill ng mga magulang mo o kung ano, para makita talaga kung totoo ang isinasaad mong mga sinasabi. So, ang sweldo mo na nakalagay sa iyong ITR ay about 776,216. Tama po ba? Yes. A year? Yes, sir. Opo. So, lumalabas, pasensya na kasi kami rin naman ganito na ng sweldo namin halos dito eh.
lumalabas na halos 63,000 ang sweldo mo buwan-buwan. Yes, Your Honor. So, magkano ang kuryenteng binabayaran mo? Nasa... Mrs. ko kasi nagbabayad, Your Honor. I suppose it's in the range of 10, Parang 11 something or something. Ilan po ang anak niyo? 4? 3 po yung nasa amin, Your Honor. 3, okay. Parang imposible kasi yung 10 dun sa ganung klaseng structure, ha? Dun sa nakita ko, pasensya na, pero mukhang kasing may dating yung bahay, eh. Hindi naman basta-basta lang, eh. Your Honor, At sa tingin ko, kung mga ganun lang, magre-reklamo ko sa Your Honor, general ko, bakit ganun? kung siguro po minsan may yung yung mga lightings ng bahay, dahil yung kapatid ko rin nasa IT, ang ginawa niya yung mga economy saver lights. Plus, Ganun na nga rin, eh. Kahit plus kami. yung pong asawa ko, dahil sa Tagapangasinan, naabutan wata ng kakuriputan ng Norte. Kalimitan ho, hindi naman po sa kalimitan, ayaw niya na nakabukas sa mga ilaw. Gusto niya magkakasama kaming natutulog para tipid sa kuryente. Lahat ng pagtitipid naman ang ginagawa niya. At maswerte ka sa asawang ganun. Napakahalaga yun. Ang tatay ko ay tiga-Pangasinan din. Kaya kung kami ay nagtitipid, ganun din. Pero hindi pa rin ganun. Kahit nung nabubuhay siya na 10,000 o 11,000, ngayon, hindi mo na matandaan kung anong electric bill mo. Pero sa tingin ko, kadalasan sa mga kalalakihan, lalong-lalo na, kayo lang po ang nagtatrabaho. Hindi ba? Opo, Your Honor. Although, dapat alam mo yon. So, kahit nasa 63,000, kung 10,000 binabayaran mo sa kuryente, katulong pa, mga stickers pa sa kotse, gasolina pa, medyo mahirap nga, mahirap intindihin. Ngayon, kasi ko lamang makita kasi ang consistency dito. Sa susunod, pinapaalala ko kasi sa iyo na pagkakataon mo nang ilabas ang lahat ng alam mo. Ngayon, ang pagkakaiba kasi nung mga iba na nauna sa iyo mag-testify, merong mga pagkakasalang inaamin, kakulangan, at meron din pagsusole. Hindi ko sinasabing perpekto ang testimonya ni Ms. Tucason, pero siya mismo nagvoluntaryong nagsabing magsusole ako. At sa tingin ko dapat ganun talaga ang maging ating kilos, lalong-lalo na pag tayo'y nagkamali. Ngayon, tatanungin ko naman si Mr. Luy, dahil ilang beses na siyang dumalo dito sa pagdinig, naobserbahan ko na rin po ang inyong pagkilos. At ang pagkilos mo ngayon ay kakaiba sa noon. Ang tingin ko sa'yo, mas malungkot ka talaga ngayon, eh. Parang mas mabigat ang dinadala mo. Ang kanyang testimonya ni Mr. Cunanan ay salungat dun sa iba mong testimonya. Gusto ko lang tanungin sa'yo, ikaw ay naninindigan pa rin sa iyong di ba? Yes, madam. Sinasabi ko po ang pawang katotohanan lamang po. At ako'y naniniwala rin. Dun ba sa iyong abogado na si Mr. Baligod, siya ba ay abogado na ng iba pang whistleblowers ngayon, maliban sa iyo dati? Madam, hindi ko po alam. Basta ang nangyari lang po, hindi lang po siya nakakadalo sa mga hearings. That's the reason why I was so parang lungkot talaga kasi syempre may ano kami ni attorney na din pinagsamahan. So masyado apektado po. Pero I have, yun na nga, sabi ko, nag-ano kay secretary na kailangan ko gawin kasi na yung mga cases na final hindi na asikaso po. Alam mo, gusto ko sa sinabi mo kanina, sinabi mo ang kaso na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa aking abogado, ito ay tungkol sa issue nga na nangyari sa ating pinagnakawan ng ating mga kababayan. Kaya kung ano yung nasa sa inyo, bagamat ito'y salungat sa iba, yan ang nauna mong sinabi, panindigan mo. Hindi para lang palakasin ang kaso, kasi ito nga yung palagi ko sinasabi, we should be able to hold our heads up high and say that justice
was not merely done, but done right. So para sa akin talaga napakahalaga po nun. Meron lang dalawang bagay na gusto kong sabihin na salungat. Unang-una, hindi matandaan ni Mr. Cunanan kung siya nagpunta dun sa Discovery. Pangalawa, sinasabi niya na hindi nga totoo yung mga ibang sinabi mo. So, gusto ko lang sabihin, no, Mr. Chairman, to the Department of Justice, and also to Honorable Secretary De Lima, I wish to reiterate that it is not and will never be my intention to derail the investigation. But I think that we will be remiss to the people if we don't question Mr. Cunanan very well. The last thing we would like, and I think our people don't deserve this, is that for another witness to poke holes on the testimony of our other star witnesses. I remain with you. I am in awe, actually, with your dedication to your job. And I am your ally in finding the truth. But in the end, our loyalty is to the people. So, Mr. Chair, konti lang pong pagre-repaso. Hindi basta-basta ang benepisyong ibinibigay sa isang whistleblower or sa isang state witness. Please correct me if I'm wrong, Secretary. May health benefits ang buong pamilya. May college degree, hanggang college degree sa lahat ng mga anak. May security. May livelihood assistance. At higit sa lahat, kapatawaran sa pagkakasala or immunity sa kanilang crime. At po na nabanggit nyo, excuse me, Your Honor, ay tama po, that's in the law, and that is available or that is provided. Those are provided dun sa mga fully covered witnesses na po. Pag provisional witness, hindi pa po yun. But of course, the most important benefit there is immunity from prosecution, because that's precisely the whole point of discharging a co-accused and turning state witness. Kaya nga po napakalaking benepisyo, sinasabi ko na nga, ilabas na lahat. Secretary De Lima, alam ko it's very frustrating. Ang tagal na rin talaga ng trabahong ito. Pero siguraduhin sana natin na ang pribilehiyong ito ay hindi naman masasayang. Parang umpisa pa lang kasi kung nagkakaroon na ng hindi pagkakatugma, medyo nag-aalinlangan lang ako sa aking sarili, no? Pero at the end, I trust your judgment and I know that you'll do what's best, and of course, of the ombudsman especially. Gusto ko lang ding sabihin na unang-una, sa isang akusado na nais nang bumalik loob sa batas, unang-una, dapat may matinding pagsisisi. Pangalawa, may solidong hakbang para itama ang mali. At pangatlo, katulad ng meron mang nakuha sa ating bayan, dapat may pagsasauli. Para naman may benepisyo din ang ating mga kababayan. Hindi ko sinasabi na perpekto muli ang testimonya ng iba, pero may pag-amin na malinaw at merong voluntaryong pagsusoli. Sana naman, may kasabihan nga, wag tayo sanang mapuwing ng sarili nating alikabok o tamaan ng sarili nating kidlat sa pagpili natin ng mga testigo para sa ating kaso. Wala po tayong kinakampihan, pero ang importante talaga ay walang butas ito dahil sa tagal na rin ng panahon, dapat maparusahan na talaga ang mga nagkasala dito. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po. Just a little comment po. Go ahead. We deeply appreciate the concern of the Honorable Senator Grace po. This is a very sensitive task, implementing the WPP, discharging our mandate as DOJ, running after those na may mga pagkakasala sa batas, lalo na po itong usapin na ang mga nasasakdal ay mga makapangyarihang mga tao. So yes, there are frustrations along the way, but we try to be focused, Your Honors,
And as I said earlier po, sa pag-vet po namin, sa pag-i-evaluate po namin ng mga gustong maging state witnesses, ang unang batayan ay kung tumutugma sila, they satisfy the requirements of the law. Now, ideally, in an ideal world, if only everyone has the same mindset and vision for our country, ideally, tama po kayo, magandang batayan po yung mag-o-offer na magsauli or forfeiture. Although we have been listening to Mr. Cunanan, and as I must tell you, that's part of our evaluation, that we need to ask that point blank from him whether or not he got kickbacks, and the answer has been consistent denial. Now, but forfeiture is not the precondition for one turning state witness. Ang talagang nakafocus po kami dito, puri namin yung kanyang proffered testimony, yung iba nga po ay inelaborate na po niya kanina, especially during the questioning of Senator Miriam, ay napakahalaga because nga dun sa mga depensa ng mga principal respondents pong mga senador na wala silang kinalaman sa implementasyon ng mga projects na ito, naghuhugas kamay po sila. Sisihin nyo dyan yung implementing agency. Dahil hindi kami ang pumili niyan, hindi kami endorse ng mga NGOs na yan. So nung narinig po namin yung sinasabi ni Mr. Cunanan, nung kinakausap niya po kami nung umpisa, ay ganun nga po ang kwento niya. Na hindi ho ganun dahil nga, grabe nga yung mga pressure na natatanggap namin sa kanila. Wala kaming magawa as implementing agency. Siya pa lang po, first time po na may nagsabi ng ganon among the others. Whether or not na kasuhan na po namin o hindi, siya pa lang ang lumutang tungkol sa aspiran. Kaya we consider his proffered testimony as essential. Ang aming pong ngayon is, paano nga mapalakas itong kaso na ito para masigurado natin na talagang mapapatawa ng tamang verdict yung mga most guilty players. Strategy po yan ng prosecution. Ideally, again, itong lahat ng mga witnesses namin should be really undoubtedly credible, in terms of character, etc. But not really. Ang pananaw po namin dito, naniniwala ba kami sa istorya nila? Totoo kaya yung istorya nila? Siyempre, we cannot guarantee totally 100%, especially na we're not yet the court. Pero sa amin, as fact-finders, as investigators, as prosecutor din sa ibang mga kaso, more or less we know how to gauge kung ang istorya ay plausible, ang istorya ay credible at maganda para mapalakas. Ang importante po, never, and we will never do that, we impose on our witnesses, that we tell them, that we impose on them the version, a certain version of a story. We never do that. We never dictate to them. You can ask each and every one of them. Sa kanila po namin nakukuha yung istorya nila. We never supply. I believe you, and I never made that assertion, Madam Secretary. Thank you. I just want to make sure you agreed with the lifestyle check for some of them, that you are conducting such. Please submit a bank waiver. You mentioned that. Please submit that bank waiver. You just mentioned, Madam Secretary, that you believe his assertions that that he did not benefit from this. But I think that, with all due respect, there are other ways to determine if what he's saying is true. I agree, Your Honor. So, I just don't want to be, sabi ko nga, ayoko na may personal, no? Ayokong sabihin dito. Pero kung babanggitin mo lahat ng detalye ng mga nagsusumbong tungkol ito, at hindi ito kahit mga nakakakilala sa kanya, mga kababata niya, hindi mo paniniwalaan kasi yung mga isinumite. Kaya ma'am, yun lang nga, konti lang pong warning na
na maaaring mas malalim pa ito. Pero yun nga, ang punot dulo nito ay kung ang pakikinggan ng ating ombudsman. Pero sana'y wag mawalan ng loob ang mga nauna nating mga whistleblowers. At salamat sa patuloy mong pagdalo sa hearing na ito. Salamat Thank po. you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Senator Grace Poe. The next is Senator Coco Pimentel. Senator Pimentel. Thank you, Mr. Chairman. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And thank you to my close family friend, Senator Nancy Binay, for allowing me to ask questions ahead of her. Si Deku, Mr. Cunanan, kilala ko po yan dahil sa JCs din po ako, no? So, pero hindi kami nag-abot. Mas matanda ako kay Deku. Sabi ko, I'm willing to give Mr. Cunanan the benefit of the doubt when he says na hindi siya nakinabang dito sa PDAP scam. Ang sabi ko, dapat nga hindi ka mag-prove na hindi ka nakinabang. Ang magsabi yung iba kung talagang kung nabigyan ka. So, and then ako'y natuwa nung initial review namin sa mga affidavits ng whistleblowers, hindi namin nakita pangalan mo. Until I was corrected yesterday. Ngayon, ito na ngayon yung kay Mr. Ben Harloy, na meron kang sinumpang salaysay, di ba? Dated September 12, 2013. I hope may kopya ka ba dyan? Hawak mo. Wala po, sir. Meron kasing paragraph 126. Yeah, binasa po kanina. Oo nga, oo. Searches. Yun na nga. And then, may nabanggit ka na may 10% na napupunta sa presidente o head na agency. Sino itong tinutukoy mo? Sagot, S. Ano S? Ang dito sagot yan. Ang alam ko, nakita kong tumanggap. So, personal knowledge pa. Pinaninindigan mo ito? Yes, sir. So, yun na. I mean, supplyan na po tayo ng, that's the problem now, Secretary, kasi... Kanina po, excuse me po, Your Honor, kanina po, ganun din po yung tanong ni... Yeah. So, how will you now resolve this? May explain nga po sila tungkol doon na, well, his personal knowledge was up to the point na, Sige, pakiulit para malaman din natin kung eksakto yung pagka-ulit mo sa sinabi mo kanina. Yeah po. Hindi ko kasi si Sir Deku. Sir Deku kasi po, Your Honors, ang tawag namin sa kanya eh. So, ang nakikipag-transact talaga sa kanya or assign ni Miss Janet Lapoles, si Miss Evelyn De Leon sa kanya. So, ang nangyayari po, si Miss Evelyn De Leon, if in case po may mga para kay Sir Deku, so si Miss Evelyn yun. Ngayon, nagkataon po, si Sir Deku pumunta po sa JLN Corporation. So, that's the first time I saw Sir Dennis Cunanan in the Office of Conference 2502. So pagdating po doon sa 2502, hindi ko naman alam na siya talaga yon. Now, it was that Miss Janet Napoles informed me to prepare a amount, this 960,000 na intended para sa kanya. So, prepare ko yung money po, dinala ko po sa conference room kung saan po dinala in the paper bag, nadala po na nandoon po sila sa conference room. So, hindi ko po ibibigay yun kay Madam. Hindi ko din, si Miss Evelyn, kasi si Miss Evelyn naman po yun ang naka-assign kay Sir Deku. So, I give it to Miss Evelyn De Leon. Medyo nakaka-mislead kasi ang alam ko, nakita kong tumanggap. So, medyo hindi accurate yung salitang yun. Hindi mo nakita eh. Tama. Sir, after po ng the paper bag, pagkalabas po ng conference room, nakita ko siya, bit-bit niya. Paano yun, Mr. Cunanan? I was willing to give you the benefit of the doubt until yesterday when this was shown to me. No, Your Honor. I stand by that situation. The fact na may lapse na ho dun sa time na binigay niya kay Evelyn at saka binigay sa akin. Your Honor, if you can see my actuations, dun na lang ko natin basihan. Kung ako po, kung may tinanggap at may binitbit na pondo o pera galing sa kanila, bakit to kailangan niya mag-lobby sa opisina ko para maglabas ng mga project na nakabinbin doon at pinoprocess namin? Bakit po nung time
na kailangan ng imbestigahan yung mga yan. Inimbestigahan po namin isa-isa. Hindi ko... Hindi, okay na yun. Madam Secretary, how will we resolve this? We have to... They're both accepted in the Witness Protection Program, right? Po, O, paano po yan? the coverage of You have a witness is saying... particular. Yeah, you have a witness saying that this person benefited from the scam, then a witness saying that he did not benefit from the The scam. explanation given, because, well, I'm not doubting of course, the story of Ben-Hur, and then the denial, because we have been consistently ask him about that, and he is denying it. Now, yung ano po ni Ben-Hur is meron nga, well, yung nakita kong tumanggap. Nakita niya umalis na baka hindi mo na siguro narinig yun. Yung yung nakita niya paglabas. So, yun na nga duda ko. Ngayon walang din narinig eh. Yes. Pagbalik na lang sa We look opisina. into that. Pagbalik sa opisina, we have to review everything. Yes, Your Honor. Ito si Evelyn De Leon, hindi po kasama sa WPP. Pero kasama sa kaso. Kasama po sa kaso, I think the NBI has issued subpoena to her several times. Wala pong... Lagyan na po natin, Madam Secretary, lagyan natin ng deadline. Wala na po. Wala na. Kaya nga po, kinasuhan namin siya, sinama namin siya, kasi nung sinasabina namin po siya o hinahanap namin siya, hindi ho namin siya na-locate. At hindi po siya lumapit sa amin. Have you announced publicly a date na after this date, wala na, sorry na kayo, hindi na kayo tatanggapin sa WPP, doon na kayo sa Sandigan Bayan if ever magmakaawa to be discharged as state witness kung papayag ang prosecution na mag-move? Wala po akong ina-announce na gano'n. I'm not sure if it would be advisable to do that or if it would be wise to do that. Because malay nyo po, meron pa ho dyan na napakahalaga ng sasabihin at magsasatisfy o mamimit yung legal requisites sa batas. I don't want to be foreclosing that eventuality. Although I do want that it's the Ombudsman, the Office of the Ombudsman itself that would really have the final say. Kasi, because after all, sila po ang tunay na prosecutors dito. I noticed that po. Opo, tama po. Yeah, pero admission sa WPP program under RA 6981 is your call. Because we are the implementer of WPP. Kaya nga po, ang focus namin is kapag ba sa tingin namin, based on our evaluation, ay nami-meet yung requisites ng batas ng WPP law dahil yun nga ang mandato namin. Kasi pag nasa korte na, ang mag-prevail naman na provisions are the rules of court. Although you will notice that the requisites are actually the same. More or less, meron lang. Pero kaya nga po ma'am, kung pwedeng pag-isipan nyo na rin po as the administrator of the WPP program to publicly announce a date when you will open the door to all of this. Kasi ang nangyayari, napapansin ko, pag nakikita nila lang yung ebidensya ay nasa doorstep na nila, saka sila tatakbo sa inyo. So nakikipagsapalaran sila na hindi aabot sa doorstep ko yung ebidensya. So naghihintayan ngayon tayo. So sabi mo na kung at this particular date, pag wala na, doon ka na sa korte, sa ombudsman ka magmakaawa kung ang prosecutor, ombudsman, kumagat sa istorya mo at mag-move to discharge you as state witness. Dapat po siguro, I mean, sa suggestion na Madam Secretary. We'll seriously consider po. Thank you so much. Thank you. And then, Mr. Conanan, maganda yung mga reforms mo when you became, Director General. When did you become Director General? 2010, Your Honor. 2010. When was the TRC used as a conduit for PDAF? 2000, actually, even way back in history, Your Honor, when? CDF pa nagagamit na siya. Nung pinatubo tayo, nandiyan na Up to 2008? 8. Pero may spillover, sabi mo, 2009, implementation of 2008 money. So yung reforms mo, bali wala. Kasi wala na implementation ng PDAF. Opo. But, Your Honor, the reason why we did that is to make sure that, we are moving things at the right step. Kasi kung hindi po namin gagawin yan, Your Honor, as head of agency, just in case in the future, now that I'm head of agency, I'll be remiss of my duty also, Your Honor. Yeah, I know, pero yun na nga, I mean, ano bang proper saying doon na too little, too late? Ganun ba? Is that the correct, na kumilos ka, pero
parang on paper, may maganda kang ginawa, pero in practical terms, wala kang napigil na PDAF. Kasi hindi na kayo conduit ng PDAF, tama? At the time na meron ka sanang nagawa sa PDAF, you were deputy, you were the second in command. And then in one board meeting, umangal ka na dapat ibidding. Tama? Yes, Your Honor. Sabi mo sabi sa affidavit mo. Ano sagot sa'yo? It's not necessary because this one are not infrastructure or procurement because it's PDAF. Well, anyway, Senator Nancy Binay told me that there will be hearing precisely on this issue, yung if it's na-discuss sila if it's an NGO. So, you may be correct actually. So, but you were given that explanation by the Director General and you accepted, di ba? Was the exchange, was the question and the answer captured in the minutes of the meeting? Our management meetings were not recorded or... Sayang. Yes, Your Honor. Sayang pala. Sayang pala. Hindi siya, management meeting lang ang tawag doon. Okay. So, hindi recorded. Yes, Your Honor. But yung Board of Trustees namin yun na-recorded. Kaya yung Board sa Board Okay, of but Trustees... ito importanteng exchange na ito na where you ask the question, hindi siya recorded. Okay. Where is now this, Nini Ortiz? Antonio Ortiz? Where is he now? I don't have any idea, Your Honor, because the last, this honorable body sent him a subpoena. The subpoena went to us because the last known residence where he resides Wala na, did not he's- want to receive the letter saying that he's not there. So it was sent to the TRC. So when he was Director General, when you were and you were deputy, you had the rivalry. Did he suspect you of being interested in his position? Parang ganun ba yun? Di malayo siguro, Your Honor. Parang ganun. Nakita ko na when you say na he was trying to limit your participation, your authority. Who drafted your affidavit? This one, this 30 ilang pages ba to? 36 page affidavit. I wrote it, Your Honor, and then I was assisted by counsel. Because you're being unfair to Senator Bong Revilla. Galit ba kayo kay Senator Bong Revilla? Kasi ganito pagka-phrase ninyo, no? Senator Bong Revilla, in an apparent attempt to deny, deflect responsibility for plunder of the hundreds of millions, if not billions, of PDAF funds. That's how you state it when you refer to Senator Revilla. But when you refer to Senator Estrada, millions ka lang, walang if not billions. I mean, nakita ko ito ulit 2 times. Meron ba kayong special grudge against Senator Revilla? None, Your Honor. How come it's phrased this way na kay Senator Revilla mas madiin? Mas marami lang kasi kami, sir, na Your Honor, na hawak na issues about that. But wala akong kaming ibig ipalabas doon. Wala kami. Take a look at your affidavit na because that's how you phrase it when you refer to Senator Revilla. We're just doing our job here, Your Honor. Well, okay. Anyway, yun lang naman yung points. I'm still willing to give you the benefit of the doubt. Magkasama tayo sa JCs. But just confront this paragraph 126 of the affidavit of Ben Herloy, which he supplemented in nag-oath ba? Nag-oath ba siya? And under oath in the hearing this afternoon. So, i-confront mo na lang yun. Ayusin ninyo yun. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Nancy Binay. Thank you, Senator Coco Pimentel.